So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating pasyente na meron pong diabetes. Kanina po, nabanggit ko po yung tungkol sa pagbaba ng blood sugar level, no? Yung less than 4 na tinatawag natin na hypoglycemia. Ngayon po, pag-usapan po natin yung tungkol sa hyperglycemia ng pasyente. Kasi po, ang kanyang fasting blood sugar level ngayon ay 7.8, no? So, ang cutoff po natin ay 6.2. So, mataas ng konti. So, ang tanong ko lang po ay, kailan po kayo na-discover may diabetes po kayo? Pag Ilang taon po kayo noon? 55. 55 kayo. So, last year pa lang kayo na-discover. May lahi po kayo. Na, Okay. Sino pong may diabetes sa inyo? Tatay, nanay, o mga kapatid? Nanay. Nanay. Kumusta na po yung nanay ninyo? Ay, sorry ha. Ano pong dahilan? Komplikasyon ng diabetes? Heart attack. Okay. Hindi dahil sa diabetes? Hindi. Okay, so last year lang po na-discover. Bakit po? Anong niya last year? Pumapayat kayo noon? At nauuhaw kayo palagi? Ginigising kayo sa gabi? At ihi kayo ng ihi? Uhaw kayo ng uhaw? Iinom kayo ng tubig sa gabi? Balik tulog? Mamaya ihi na naman kayo? Uhaw na naman? Iinom na kayo ng tubig? Ha? Nawala na yung uhaw ninyo sa asawa ninyo kung ganon. Ha? Kumusta yung ating Kumusta yung ating armas diyan? Ha? Wala na ba? Baka sa bahay lang may diabetes kayo, baka paglabas ng bahay biglang mawala yung diabetes ninyo. Hindi ako niwala dyan kasi isang taon pa lang yan ang diabetes. Paano mawala yung lakas ng armas mo? It will take several years yan, maybe more than 10 years bago mawala yung ganon, no? Kasi po ang pagsisira po yung nerve kasi pumupunta sa ari ng lalaki. Okay, yung nerve pumupunta sa ari ng lalaki at pinapalaki niya yung daanan ng dugo sa ari. Kaya po pag medyo ganado na po tayo, syempre titigas yan. Bakit? Kasi mas marami na pong dugo pupunta sa ari ng lalaki dahil po sa nerve na nagpapalaki ng blood vessel. Kaya po makikita po natin yung pinakadulo kung natuli na yung pinakadulo pulang-pula yan. Syempre, ibig sabihin yan, talagang pumupunta yung dugo dyan, di ba? Kaya magtigas. Okay, so ano effect ng diabetes sa ereksyon ng lalaki? Sisirain niya yung nerve. Pag nasira yung nerve, syempre, hindi nalalaki yung mga blood vessel sa ari. Syempre, hindi na makapundo yung dugo dyan, syempre, hindi natitigas yung ari ninyo. Pero it will take, as I've said, in my experience, more than 10 years bago masira yung nerve. Nagdududa na ata ako sa inyo Baka De, joke lang Mabait ba ito? Mabait. Ano pong trabaho ninyo? Mabait daw, pero chicks boy daw, sabi ni Mrs. Ayun, ano palang trabaho ninyo? Driver. Ayan, sweet lover na naman. Ano bang dinidrive ninyo? Ng babao. Tricycle. Ay, tricycle. So, pagdating sa bahay, hindi na makapag-drive si Mrs. sa inyo kasi ang kambyada ninyo medyo malambot na ba? Ha? Baka meron nagpapalambot dyan sa labas ha? So, anyway, ano pong gamot ninyo sa diabetes? Tumisita niya mo, Dok. Ilan sugar ninyo noon? 12.6 masama. Sige, at least bumaba ng 5 points. Pero syempre, gusto natin, yung sinabi ko, dapat less than 6.2 or between 5 to 5.5. So, ang binigyan kita ng Glebenclamide, di ba? How many times a day po yun? Twice a day lang? 3 times. 3 times. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. O dalawa sa gabi. Isa sa gabi. Now, meron tayong dalawang options, no? Pero before that, wala na po akong binigay na ibang gamot para sa diabetes. Ito lang po. Nang-iisa lang po. Okay. So, meron tayong dalawang options dito para lalong magbaba yung sugar level ninyo. Because as I've said, hindi pwede na 7.8 ang blood sugar sa pasyente. Kasi yung 7.8, katulad ng sinabi ko noon, ito po yung pinakamababa na level
sa buong 24 hours. Kasi po, ang 7.8 po ay kinunan sa umaga. Galing sa tulog yan, na walang kain yan. So, how many hours na walang kain? Anong oras pala kayo natulog? Kagabi. Alas 11. Anong oras ang huling kain ninyo kagabi? Alas 10. So, kumain pa kayo na alas 10. So, from 10 o'clock, at nakunan kayo ng dugo dito, ang nakalagay dito, 8 o'clock ng umaga. So, 10 hours na walang kain. No? Kaya po, hindi tayo kontento sa 7.8. Kasi alam ninyo, yung 7.8 kaninang umaga, galing yan sa malamang sa 15 or 16 ang kaniyang sugar. After kumain siya ng alas 10 ng gabi. Ha? Kaya po wag tayong kontento sa 7.8 kasi buong araw po mas mataas po sa 7.8. Kasi po, siyempre, pagkatapos kayo nakunan ng dugo, kakain na naman kayo, di ba? From 7.8, aakyat naman yan sa 12, 13. Okay, so huwag tayong kontento sa 7.8. Kahit malapit na po ito sa borderline na 6.2. No? Okay, so, may dalawang approach po tayo dito. Number 1, pwede na po hindi tayo magdagdag ng gamot, basta bawasan po ninyo yung kanin sa gabi. So, ang tanong ko lang po, gaano kadami kanin ang kinain niya sa gabi? Average sa isang plato. Ngayon, bawasan mo nilang kalahati. 50% na lang. Sino po nagluluto sa bahay? So, bawasan mo yung pagluto ng kanin. Baka mamaya hindi ito makatiis. Pero, syempre, Mais. pareho lang yan. Mais or kanin, pareho lang yan. Kasi, kadalasan, akala ng mga tao, mas maganda yung effect ng mais. Pero pag tinanong ko yung pasyente, kung gaano kadaming mais ang kinain niya, kadalasan ang sagot nila ay, pareho lang daw kadami. Kung ikumpara sa, excuse me, kung ikumpara sa kanin. Kasi ang punto nila, hindi daw masarap yung mais. Pero, ang problema ay, bakit ganyan pa rin kadami yung mais na kinain mo kumpara sa kanin kung mas masarap yung kanin or mas hindi masarap yung mais, di ba? So, kung pareho lang kadami, walang pag-aiba yan. So, ang kailangan natin ngayon is bawasan mo ng kalahati yung kanin ninyo or yung mais ninyo sa gabi. 50%. Pero paano kayo magbusog niyan? So, kailangan, balik na naman tayo kay Mrs. No? Okay, so kailangan magluto kayo dagdag kayo ng gulay. Ha? Mga pechay, alugbate, kangkong, ha? Kamote tops. Okay? Pepino, radish, carrots, kalabasa, okra, ayan. Ha? Hindi yan nagpapaakyat ng blood sugar level, no? Itong mga gulay. Okay? Kasi po, itong mga gulay, mga plant cellulose po yan. Hindi talaga ma-digest at saka ma-absorb. Okay? So, anong role pala ito ng mga gulay? Siyempre, ito po yung nag-provide ng vitamina, lalo mga B-complex at fiber. Okay? Kaya po, mas malaki yung dumi ninyo pag kumain kayo ng itong mga gulay na binanggit ko. Okay? Because of the fiber. Pero, hindi ito nagpapaakyat ng blood sugar level. So, bawasan ho ninyo kanin at kayo po, Mrs. Sino na mamalengke? Good. So, magdagdag kayo ng gulay habang namamalengke kayo. Ha? Okay? So, kailangan talaga ang pag-control ng diabetes, hindi yung reseta lang, tapos eto na, inumin ninyo, ha? Okay? Hindi ganyan kasimple. Ang trabaho ng isang doktor ay talagang pinaplano niya para sa pasyente at kailangan din ng tulong galing sa ibang miyembro ng pamilya, lalo na yung namamalengke at yung nagluluto. Katulad ngayon si Mrs. ang namalengke at nagluluto. So ganun po ang gagawin ninyo, ha? So hindi na po ako magdagdag ng gamot, bawasan lang po ninyo ang kanin sa gabi. So ganun pa rin. So ang reseta ko palagi yung the old but still reliable, kasi palagi ako nagreseta yung mga lumang gamot.
Bakit? Kasi yung mga lumang gamot, proven to be effective. Sigurado tayo niyan. Nasa merkado na po ito, nasa butika na po ito for 30 or more years, katulad ng glibenclamide. Pwede niya 1 tablet 3 times a day. Para tuwing kumakain siya, meron gamot mag-check, no? Para hindi aakyat yung blood sugar level niya. At saka itong mga lumang gamot, hindi lang po ito safe, no? Walang masamang side effect, kundi ito talagang proven to be effective. Itong mga lumang gamot. Huwag tayong mag-inject kaagad ng insulin. Kasi unang-una, meron naman siyang insulin sa loob ng pancreas niya. Kaya, hindi ako nagbibigay ng insulin kaagad for as long as alam natin na ang katawan ng pasyente ay nagpo-produce pa to ng insulin galing sa kaniyang pancreas, no? Okay, so kasi ang effect ng glibenclamide ay pinipiga niya yung pancreas upang maglabas po yung sariling insulin niya. Pangatlo, bakit maganda ang glibenclamide? Siyempre dahil ito po'y lumang gamot, siyempre mas mura po ito kaysa sa mga bagong gamot na nasa butika ngayon. Para sa akin po, pareho lang pong effect nila. Ang presyo lang po ay hindi pareho. Kahit anong sasabihin yung mga bagong gamot na mas maganda yung gamot nila kasi may additional feature daw, additional benefit, etc. Still, mas maniwala po ako sa mga lumang gamot na hindi lang po walang delikado na side effect, hindi lang po epektibo talaga, kundi mas mura po. Maraming salamat po.